Okay, good evening. So, ngayon ay March 6, day 66 ng aking learning journey sa C++ tutorial. So, tara, continue tayo. So, yun, kahapon, di ba, dinisect natin yung bubble sort, kung paano siya gumagana, yung looping niya, yung nested loop niya, tsaka yung paano nagsaswap. Ngayon, dito tayo sa selection sort. So, ganito yung sa selection sort, no? I-run muna natin yung selection sort. Selection sort. So, 951. So, ayan. 951. Ngayon, dito tayo sa selection sort. So, yung ang mag-focus tayo sa 951. Paano nagsaswap. Ngayon naman dito, no, ang nangyari ay ang algorithm niya is may loop, first loop, then may second loop, then sunod swap dito sa labas. Diba sa bubble sort, yung swapping is dito sa loob ng nested. Ngayon nasa labas yung swapping. So ibang tirada naman ito, no. So ang gagawin natin muna, dito meron siyang kakaiba dito na ginawa, which is nag-set ng main index. Tapos yung size niya, kung mapapansin niyo, hindi nakadepende yung size ng second loop sa value ng first loop. Dun sa bubble sort, nakadepende yung size ng second loop dun sa value ng first loop, yung ng increment, nag-increment. Di ba kung makaalala nyo ganyan, no? Dash I, dash 1. So, may minus 1 palagi. Tsaka yung kung ano yung value ng I. Yun sa bubble sort. So, ngayon dito tayo sa selection sort. Ang gagawin natin is siguro magkuha tayo ng mga na print out natin, no? Para dito yung bubble sort. Ito yung selection sort. Ayan. Siyempre sa una, copyahin ko na muna to, no? Okay na, kahit di ko copy-paste ko na lang to kasi na-type ko na to kapon. Medyo tinamad na ako ngayon. Pero siyempre, okay na yun. Basta na-type mo na siya. Sa utak mo na yun. Yun, parang bakit naman lagi ulitin ko palagi, no? Kasi nag-spend ka na ng ng energy mo sa brain mo para ma-type mo ito, tapos ulitin mo ulit dito sa second, ano. Para sa akin hindi na yun, tawag dito. Enough na yun para for mastery. Data size. Tapos dito sa first loop, kupain din natin to. Ang mag-aiba lang sa natin is, tingnan natin, So, condition limit, meron tayong condition limit which is ito, -1. Okay, same ang condition limit. Kasi nga dahil nagsisimula yung index sa 0, so kailangan palagi i-deduct natin yung ng 1 sa size ng string. Size formula, okay. First loop, data size, okay. Loop I, okay. Current data. Sa current data, isa-sort natin. So, walang pinagbago dito sa... Ayan. Ang lang is itong int. Dito sa part na to, may dadagdag tayong bago. Siguro itong dito natin ilagay, no?
taas. Yan. So, dito ko na lang ilagay itong std cout. Ito yung mga bago, i-type na natin. /t min index. Min index ay equals to I. So kung mapapansin natin ngayon, yung I mismo sa loop I is yun din yung min index. Okay? Okay, dito sa nested loop, kailangan din natin to ulit. Magbabago lang tayo sa pag-print ng. So dito sa size, data size. Oh, talaga? Hindi dinidak, bakit? Eh di magkasobra ka nito. Tapos kung mapansin natin ngayon, yung initialization ng J is may +1, hindi siya 0. So ibig sabihin pag 0 to, kumbaga ahead palagi yung sa selection sort sa first loop. Kumbaga sa first loop yung initial was 0. Dito sa second loop yung initial 1 dahil sa 0 plus 1. So yun yung kasi sa bubble sort, di ba, iba sa bubble sort yung yung J, yung initial niya is 0 din dito rin sa. So yun yung isang difference agad yun, kaiba sila ng inumpisahan. Tas itong yung size niya ito di ko alam bakit hindi i-deduct. So condition limit J is less than data size. J size formula data size loop size data size loop J data. Ito ay less than, so data dot J data dot min index data dot min index plus dito is min index. So ngayon dito sa conditional iba din, no? So nadi-differentiate natin ngayon yung niya, yung difference ay yung tawag ito yung sa algorithm is nakikita natin kung ano yung iba pag saan nag-iiba, no? Dito ngayon sa condition ay ang kino-compare niya ngayon is yung J dito sa bubble sort is J din less than tayo sa ascending pa tayo. Less than ito sa pala yan, ascending din to. Tingnan natin kung anong output niya. Ascending yan is less than 0. So parang nangyari data J, so parang kumbaga kung titignan natin yung data 0 was 9 dito to sa nested, mas yung main index kasi is less than data. Yung main index natin ay 0, palagi yung 0 to kasi dito tayo sa nested loop, diba? Din. So false yan. False. So dapat ayan ko rin naman yan. Gusto ko lang siya mai-logic muna. So sunod
1. Ang dito 1 is 5. Kasi diba ito, yung 951. Data 0 equals 9. Data 1 equals 5. Data 2 equals 1. So data 5 is less than data 0 pa rin. Kasi yung min index nga 0. Kasi nasa first loop pa tayo. First loop ng nested. So 9 pa rin. So kapag ito, true siya dito. So kapag ang mangyari kapag nag-true, kapag nangyari dito true, isa-set niya na yung min index. Ito na, bali magiging override, replace the min index. So nangyari, yung min index ngayon ay yung J. Ano ba yung J dyan? 1. So 1 yung min index. True siya eh. Pero yung loop is tuloy-tuloy pa rin. So data 2, ang data 2 is 1 is less than data 0 pa rin. Kasi ganyan yung takbo eh. 9. True din. So anong nangyari? Yung min index na naman, na-replace na naman sa 2 times. Yung min index na palitan na naman ng 2. Tapos pag 3, wala na. So yung pinaka min index is 2. So ngayon i-print muna natin to. I-see out natin yung yung min index. Min index. Pero dito natin i-see out sa ano. Yan. Siyempre, kailangan natin lagay din tayo dito ng skip. Ang dyan is skip replacing min index. Okay. Sa swapping naman, swapping ay diba ito na. So ito yun. See out natin. Swapping tayo no. Times tr equals data min index. Tama. Tapos display sort natin. Ang nangyari, min index to is data that equals data that I, which is 0, swap 1, sort dito, tapos dito sa pangatlo data that I
equals temp string swap to. Ayan, tara. Let's go! May error tayo sa temp string. Temp pala dito. Okay. So, selection sort. 9, 5, 1. Okay. Ay, wait lang. Kalimutan natin mga gano'n sa dulo para makita natin yung yan. Bubbles ay selection sort 9, 5, 1. Yan. Okay, ito yung first loop Ayan. Ito yung first loop. Data size 3. Lang. Kailangan natin itong review tayo. Reviewin. Tanggalin ko na muna ito. Data size. Ito data size. Ito yung data size 3. Condition limit 0 is less than 2, which is true. Size limit 3 minus 1, kaya 2. Kaya data size equals 2. Loop 0, 0. Loop first loop. Initialization is 0. Ito yun. Current data. Hindi ko ba niloop yun? Dapat pala nakaloop. Sige lang. Sa current data, yan yung unsorted. Dapat may loop dito. Sige lang. Tapos main index. Ano ba yun? Mali pala ako, dapat ito. Ayan. Ulitin ko na lang. Maguluhan lang tayo konti. Selection sort 2. 9, 5, 1. Data size 3. Condition 0 less than 2. 3 minus 1. First loop, data size 2. Loop 0. Ito yung main index. Kulangan ng ano. At may sige lang. Next print. So ngayon, after nito, tapos na yung loop 1. Tapos na tayo dito sa part na to. So mag-enter na tayo sa nested loop. Ito na. Condition limit 1 is less than 3. Kaya bakit 1? Kasi, ganun din, abante. Kasi kapag mamaya naging 1 na yung first loop dito, yung starting point ng nested is 2. So, ang mangyayari, hindi siya nagja-jump yung pag-checking niya. Tapos ito muna, tapos sunod dito na naman. Astig na. Ganon din tirada ng bubble sort, pero iba lang yung pagkadali sa iba lang yung algorithm, yung steps. Sige. So dito tayo sa first loop na nested. 1 is less than 3, which is true. Size formula 3. Data size 3. Loop j equals 1. Ngayon ito.
Ito. Ay, mali yung ano ko. Less than pala to. Mali tayo. Ulit tayo ulit. Okay, continue tayo. Selection sort. 9, 5, 1. Okay. Ulit. Okay, tayo inano ko na. Nalagyan ko na ng new line para hindi siya mukhang kadikit nitong dapat. Hello. Kasi isa pa. Lagyan ko na lang ng starting nested loop. Ayan, para ano. Isa pa. Sorry, walang semicolon. Selection sort 9, 5, 1. Yan. Okay. First loop. Okay, set ng min index equals 0. Loop ay 0. Starting nested loop. So, ito na yun. Dito na yun tayo. Pumasok na sa nested loop. Condition limit 1 is less than 3, which is true. Size formula 3, data size 3. Loop j equals 1. So, ito yun. Yung line. Ito na. So, comparing ito daw. Ang comparing is yung data j, which is the value of j equals 1 sa umpisa. So, 1 nakikita natin dito, which is the value of j equals 1 equals 5. So, 5 siya, hindi siya sa 1. Hindi siya sa 9. So, 5. So, kaya 5. Then, less than, tas 0. Bakit 0? Kasi yung 0 ay min index, which is min index natin ay 0. So, dito galing min index. So, kaya 0 yan dito. Teka lang, hold on. Okay, so, yun. So, ang condition is 5 is less than 9, which is true. Kaya pumasok dito. So, sinet niya yung bagong min index. So, ang bagong min index na ay 1. Kanina, ang min index ay 0. So, napalitan. Dahil, nag-true siya sa condition. Diba? Ngayon, ito yun, min index. Ngayon, iikot ulit sa starting nested loop ulit. Pasok siya dito. Condition 2 is less than 3, which is true pa rin. Size formula 3. Loop 2. Ngayon, ang condition is data 2 equals 1. Kasi data 2 is data 2 is 1. Ito yung kanina, diba? Tama ako, diba? True siya dito. So, 1. Tapos, data 1. Kasi yung data 2. Tama, data 2, diba? Kasi loop niya 2. Tapos yung data 1, min index. Kasi napalitan yung min index. So, mali ako dito sa part na to. Naging 1 na pala kasi sinet na yung min index sa 2. Kasi min index 2. So, ang 1 is 5. Okay. So, ngayon is yung 1 ba ay less than 5, which is true pa rin. Ito pala. Saan yun? Ito nga. 1 ba is less than 5, which is true pa rin. Kaya yung min index ay naging 2. So, tama naman tayo nag-set sa 2. Mali lang yung pagka derive ko dito. Pagkuha ng value. So, pero tama yung natin na sa 2 na yung naging min index. Kaya ang naging min index dito sa first loop ay 2. So, ngayon, dahil
may swapping na mangyayari. Talaga may swapping na mangyayari. Dito sa selection sort, palaging may swapping na mangyayari. Unlike sa bubble sort, nagkakaroon bago lang siya mag-swap kapag kapag na-meet niya yung condition yung right condition. So meaning walang nangyayari doon sa bubble sort, may nangyayaring skipping ng swap. Dito walang nangyayaring skipping, laging nagsaswap. Ang skipping lang dito is yung pag-set ng index. Okay? So yan, ganun naman sa swapping, wala namang pinagkaiba. Temp string equals 1 kasi yung min index nga. Kasi min index is 1, di ba? So min index is 2 pala, 2. So yung min index, kung ano yung pinaka-last na min index, siya yung magiging temp. Siya yung ipapalit. So ibig sabihin, ang layo ng tapos saan niya ipapalit? Sa 0. Ang galing, no? Ano siya? Kung mapapansin natin, yung temp string 1, dito yan sa ano eh. So ito. Ito oh. So ito. Ito sa swapping niya. Yung min index ay 2. So yung value niya is, ito yun, yung min index. So nasa dulo siya. Diba ganyan yan? 951. So ito yung min index. So siya yung pinakamababa. Or hindi ko masabi kung ganun ba yung pagkadali. Kasi yung pinakamababa talaga. Or nagkataon lang na 1. So itong 5 ay itong ano is 1. So dito sa part na to, dito yung 1. Ay hindi, sorry. Dito sa part na to, ito yung 1. Di ba sa bubble sort, yung nagpapalit lang yung magkatabi. Yung ito, 9.5, ito lang yung kakatabi, tapos ito. Ngayon, dito nag-start. O, di ba? Imbis na dito, di ba? Hindi. So dito siya. Kakaiba to Selection sort, tapos dito sa part na to, ang main index ang magiging position ng main index ay yung data I, which is yung I equals data 9 kasi yung data I, hindi ko na ano yung I is 0. I is 0 so 9. So meaning yung na-replace niya yung 9 ay tawag dito. Yung 9 na to kasi 0 yung I is 0, 'di ba? Sa first loop pa lang. 0 talaga yung I, 'di ba? So parang nangyari, ito yung ipapagpalit ngayon sa first loop. 9 at saka 5 kaya yung print niya is 959. Tapos yung pag dito sa last part, yung temp is naging 1, which is yung temp nga is yung temporary. Ang baga i-replace niya yung 0, yung value ng 9 sa 1. So nagpalit na nga, kaya ang ano dito is 159. Diba? Ito is 959. So ang nagpalit is yung 1 tsaka 5. Yung 9 tsaka 1. So sa selection sort, nagja-jump pala. So ngayon, sa second loop, ito na. Actually, ito na. Sorted na siya. Sorted na. Tingnan natin sa second loop, anong ginawa. Condition, 1 is less than 2. Correct. 159 na. Ito na yung current data. 159. Min index 1 na kasi
Ano siya, nag-increment na yung 0 kanina. Naging 1 na. Second loop na to, second loop. Second loop ng main. Yan, second loop ng main. Kaya 1 na. Tapos yung started ng nested loop, 1, diba plus 1 palagi. Ito yung bagong ano niya. So yung 1 magiging 2. So 2 is less than 3. So isang loop na lang to. Isang beses lang to maglo-loop. Kasi nga, pagka increment ng nested loop, force na siya sa condition. So, ganito. So, ngayon, ang loop j is 2. Ngayon, i-compare na yung kung yung j ba, yung 2 ba, which is yung value ngayon ngayon ito nagpalit na. So, nagpalit na, no? Ang ano na is 159. 159. Which is so ngayon yung value ng 2, data 2 equals 9. Tapos yung data 1 pa rin 5. Bakit 1 to? Kasi yung mean index natin ay 1. O diba? Dahil sa second loop, nag-loop na yung parent loop. Parent na yung I naging 1. So kaya siya yung mean index. So ngayon is 9 is less than 5, which is false. Kaya yung mean index nagstay pa rin sa 1. So meaning, yun pa rin yung pinaka-mean index. Nag-skip lang, hindi napalitan yung mean index kasi false siya sa condition. So ngayon, paano nangyayari sa swapping? So ibig sabihin, lagi nagsaswap. So dapat ito ma-adjust, no? Para kahit hindi na pero hindi ko sure. Kasi, ito mo kasi pinaka-last na eh. Paano kung marami? So palagi napapalitan yung mean index. So, siguro mag-try tayo ng 4 or 5 na numbers. So, times string, which is, kasi nga yung data is 1, times string, mean index ay 1, kaya ito yun. So, 5 siya, kaya 5. Tapos, pinagpalit. Pinagpalit ba yung ano? So, yung 5, yung I is 1 din. Yung mean index is 1 dito sa part na to. Yung I is still 1 din. Yung loop I ito pala 1 din. Tapos yung mean index 1 din. So ano i-compare mo dito? So para mo lang siyang in-overwrite. May ganun pala sila. May ganun siya. Tapos sa dito i-replace mo rin. Okay. So, merong pangyayari na kapag yung mean index ay equals sa I, ang nangyari dyan is no replacing or replace itself. Replace itself. Yan. Parang niloko mo yung sarili mo. Pero sa process yun Siyempre nag-swap ka, parang dapat may condition na lang na pwede naman tayo mag-condition na kapag if I is equal to mean index. Kapag hindi equal. Kasi pag equal, huwag ka na mag-swap. Anong sense? Anong sense ng swapping mo? Niloko mo lang sarili mo. At least nakatipid pa tayo sa process. In-adjust natin Pwede naman mag-adjust Alam ko pwede naman Algorithm naman. Selection sort 9, 5, 1. Dito tama pa rin ba? Ascending 159. So walang nagbago. Same output. Ang nangyari is naka-skip tayo ng process. Pwede naman tayong pwede natin lagyan ng skip swapping. Skip swapping.
skip swapping itself. Yan, ito yung pinaka-point ko dito. Skip swapping itself. So, selection sort. Ano to? 9, 5, 1. So, skip swapping itself. So, ganun pa rin. Anong nangyari? 159. Ano dito? Skip replacing index. So, skip swapping itself. Kasi yung J is 1, min index is 1. So, isuswap mo yung sarili mo. So, at least nakatipid tayo ng process dyan sa part na yun. Okay. So, na-adjust natin yung kumbaga na-improve natin yung, ewan ko kung ito yung standard ng ng selection sort. Pero, kung ako sa syempre kailangan, bakit anong purpose, bakit kailangan i-swap yung sarili? Parang yung computer, niloloko niya yung sarili niya. So, try natin yung apat. So, 9, 5, 1, 7. So, ang pinaka-output is 1, 5, 7, 9. O, apat na to ha. Meron bang skipping na nangyari? So, dito walang skipping na nangyari. Ito. Skip swapping itself. Skip swapping itself. Skip replacing. Astig. So, ilang loop? Apat na size ta. 1, 2, 3. So, tatlong loop. So, first loop, 0 yung index, min index 0 din. Dito sa 5 is less than 9, which is correct. So, nag-set ng bagong index, which is 1. Tapos, nag-starting ulit ng nested. Nag-condition ulit is 1 is less than 5, which is true pa rin, bagong set ng index. So, condition limit sa last loop is 7 less than 1, which is false. So, skip replacing index. So, ang index na set is 2. So, ano siya, tawag dito. So, ngayon, yung dapat dito, sa swapping, ilalagay natin kung out. Ilagay natin yung yung value ng temp string. Ano ba yung value ng temp string? Which is data min index, no? Data min index is equal to data. Wait lang. Selection sort 9, 5, 1, 7. Wait lang. Okay. So, dito sa wait lang. First loop 9, 5, 1, 7. Min index natin 0. Starting nested loop 1 is less than 4. Okay. So 5 is greater than 9. 5 is less than 9, which is true. Min index nag-set ng bagong min index, which is 1 kasi ito yung value niya. Nested loop ulit 2 less than 4. 4
Ito na yung bagong condition sa data 2. 1 is less than 5, which is true ulit. So yung bagong min index ay 2. Okay, so na-started nested loop ulit, 3 at saka 4 last loop sa nested. Ngayon 7 is less than 1 kasi yung bagong min index ay 2 to. So kaya 2 yan dito. Tapos itong 3 syempre yung counter ng J. So 3 tsaka 2. So 7 tsaka 1. 7 is less than 1 equals false. So meron tayong skip. So meron tayong skipping ng replace. So skip siya. So ngayon pag skip, itong data equals 0 equals data index 2 equals 1. Tama? Kung mapapansin natin sa diba ito yung value 9517, tama ba? 9517. Okay, 9517. Ito yung iyan ako na lang dito. Data 3. Ay, 9517. So ito sa replace niya, yung data 2 which is 1 nga, yun yung temporal string. Tapos yung naging data 2 which is dapat pala ito, hindi inano ko. Ano ba tong 9? Which is 0 kasi yung yung I sa first loop. Parang kumbaga sa first loop, siya yung nagsiset yung first loop, siya yung nagsiset kung saan yung papalitan. Diba? Mapansin nyo, ito yung papalitan. Yung I, kasi yung pag min index, kukunin muna ilalagay mo ng temporary yung min index which is 1. Tapos yung min index ililipat doon sa yung 0 na index which is 2, yung pinaka 0. Ito yung target. Saan ba to ililipat? Saang value to ililipat dito sa tatlo na to? Dahil dahil sa first loop na to is sa first loop ang result ay dito ipapalit. So ang nangyari, ito yung ipapag-swap. So kaya yung value na temporary muna na i-set yung value ng 2 kasi yun yung naging index 2, di ba, yung naging result sa mga process natin sa first loop sa nested. So 1, tapos pinagpalit na ngayon yung min index, i-replace niya sa may 9. So kaya ang nangyari, yung 9 napunta dito sa 9 ngayon, tapos siyempre isa-swap niya na yung temporary data dito sa I. So kaya naging ganyan. So 1597. So ngayon sa second loop, ngayon sa second loop, ito naman yung target. Saan ito ililipat? Tingnan na natin. Main index 1. Okay. Ang ano dito is, yung 9 ba is less than 5, which is false. Replace niya min index. Kasi ang min index natin ay 1. Ano ba yung min index ito? So ito nga yun. Ngayon, starting nested loop, blah blah blah. Ngayon, if si 7 ba ay less than 5, 7 ba? So dito siya, ito yung kino-compare niya. So sino yung kaanuhan niya? Kumbaga dito tapos na. So ibig sabihin dito sa first loop, itong si 0, i-check niya dito sa tatlo na to. Saan yung pinakamababa?
parang ganun. Tapos ngayon, magja-jump na si sa main loop dito. Tapos kasi ito tapos na. So, dito na naman siya. So, yung pattern is apply na sa hanggang sa maubos. Yan ang pagkaintindi ko. Ewan ko sa inyo. So, yun. So, kaya dito kasi, kinompare niya kung yung 5 ba. Kasi kung mapapansin natin, puro 5 to eh. Tignan mo sa second loop. 5. Oo nga, 5. Kasi nga wala naman nangyaring replacing. Kasi nga, wala naman siyang, hindi naman mababa yun. Kaya may escaping na nangyari. So, still, mean index is 5. I 1, which is 5. So, ngayon, dito sa last, data 3, kaya anong nangyari kapag walang nangyaring replacing, isa-swap niya lang sa sarili niya, which is extra process yun, kaya in-skip na natin. So, walang nangyaring swapping. So, sa pangatlo, ngayon na. So, sabihin, sorted to siya. Sabihin, tama yung position niya ngayon sa swap 3. Dito tayo ngayon. So, dito na yung focus natin kasi dito tapos na. Kaya ang i-compare dyan yung 9 at saka 7. Diba? Ito nga. Galing 7 tsaka 9. So, ang mean index is 2, which is ito 2. So, 3 na diba? So, 7 is less than 9, which is true. So, ang bagong mean index ay 3. Ngayon, ipapalit na. Yun lang, gando na. Kasi yung nested loop niya hanggang isa lang kasi yung, tinan mo, 3, yung condition ng nested is 3 is less than 4 kasi pag ikot not 4 na. So, wala nang looping. Kasi tapos na nga dito. So, ganun nangyayari. Kada urong, yung starting point. Kaya pala merong plus 1 dito. Yan. Kasi umuurong siya. So, pag tapos kan dito, tapos okay na to. So, dito na naman. So, ang kino-compare niya, compare niya yung sana yung main. Yan, i-compare niya yung ito si 9 ko compare niya kay 5, ko compare niya kay 1, compare niya kay 7. Ngayon, si 9 ko compare niya kay 5 kapag mas maliit si 9, mas maliit si 5, ito yung magiging index. Tapos ngayon, si 9 ko compare ulit kay 1 kapag mas maliit si 1, yun siya yung magiging index. Tama, 'di ba? Ano ba yung last dito? 1, 5. Ay, hindi. Kasi nagbago yung mean index. Kino-compare niya ba yun? Ay, hindi na. Sa first loop parang nangyari ka jump, no? Mapapansin nyo, napapalitan yung mean index. So ibig sabihin pag si 9 ko compare dito false yes. So ito na mean index. Ayan si 5 ko compare dito, siya yung magiging mean index. So siya yung mean index. Ay ganun siya. Okay. So iba pala, parang ganun nga yung sunod-sunod nga rin pero every loop nagbabago yung index kaya kasi dito 9 is 5 is less than 9, true, nabago yung index. Tas dito yung 1
1 ba is less than, ayun, theta 2. Kasi loop, second loop na ako. So yung 1 ba is less than 5. Which is true na palitan. So yung, ayun yung 7 ba. Yung pag-compare niya, dito ito yung dalawa, pero ito yung kino-compare yung dito sa left, sa right side. 7 is less than 1, parang 5 is less than 9, tapos 1 is less than 5, then 7 is less than 1. So 1 is ganun. Okay? So, ayun. Ganun din siya. 9. Tapos 9. Tapos 5. 1. 5. 6. So, ganun nga ang pag-check. So, 5 is less than 9, true. Tapos 1 is less than 5, true. 7 is less than 1, true din. 7 is less than 1, which is false. Pero ito, kapag nagto-true, binabago niya yung mean index. Ito yung magiging pinaka-mean index. Kanya 5 is less than 9, which is true. So, bagong mean index. So, 1 is less than 5, which is true. Ito yung bagong mean index. Tapos 7 is less than 1, false, which is the mean index pa rin is 1. So, ngayon yung 1, ipapagpalit niya dito sa 9. Kasi, sa first loop, yung pinaka-loop natin is ito yung target na papagpalit. So, yung ginagawa ng pattern na gano'n, paghahanap lang kung ano yung magiging mean index. Pero yung sa pinaka-last swapping is kung ano yung, ito yung target na ipapalitan. Sila yung pagpapalit. So, kaya ang naging output dito is 1597. O, pansin natin dito is 1597, di ba? So, ngayon, dito sa 1597, ang comparing is 5 is less than 1, which is, hindi, dito na. Kasi yung mean index niya ito. So, 9 is less than 5, false. 7 is less than 5, false. So, ang mean index pa rin nag 1. 9 plus 5, false. Replace, skip swapping. So, ano nangyari? Walang swapping kasi 9 is less than 5, because false. 7 is less than 5. Kung mapapansin nyo, hindi siya ganito, no? 7 is less than 9. Hindi gano'n, no? Kasi yung index ng 5 is hindi napalitan. So, sa pag-compare, kaya siya pa rin yung kinukomperan. Unlike dito sa kanina, pa-jump. Dito sa first loop, nagja-jump siya ng, kasi yung mean index kung saan nagja-jump, dun nagko-comparean. Dito naman, walang nangyaring jumping kasi still 5 yung mean index. Kaya kinompare niya sa isa-isa dito. Siguro kung meron ditong mababa na less than 5, yun yung magiging mean index. So dito sa pangatlo, 1597. Ngayon dito na tayo magja-jump. So ang comparing is 7 is less than 9, which is true. Kaya yun, nagpalit na sila. So 1579. Tapos na. Okay. So iba rin yung niya, pagkadali. Rostig. Yeah, tapos na rin na intindihan. Naintindihan, hindi ko siya, siguro nasa 80%. Hindi talaga yung 100%. Pero gets ko na yung paano niya ginagawa yung niya. Dahil pala ginanito ko rin sa Bubble Sort kung paano siya nagja-jump, no? Doon kasi kada compare is swap agad. Kasi 'di ba? Pag nag-less doon, swap agad. Nyari is 5. Doon ba is
Hindi, ito ang kino-compare niya eh. Sa bubble sort eh. Kino-compare niya yung ano, yung ito. Kung 9 ba is less than 5, swap na agad. Tapos sunod is 5 ba is less, is 5 is greater than 1, swap na agad din. Tapos yung 9, 5. Pagka-swap, so ito na yung magiging 9. 9 ba is greater than 1. Swap ulit. So, ibig sabihin yung ito, papunta ng papunta dito. So, unti-unti niya pinapunta dito. So, pag nag-swap sila, dito na yung 9. Pag nag-swap sila, dito na yung 9. Nag-swap sila, dito na yung 9. So ganun sa bubble sort, sa selection sort, hindi. Okay, so, save ko na lang. Git add. Git add. Git commit. Debug. Selection sort. Algorithm. Yun. Tapos na yan. Okay, so yun. Hanggang dito na lang yung tutorial na ito. At sana may natutunan din kayo. At ako may natutunan din naman. Pero syempre more pa-practice pa yan para mas mag-sync talaga sa yun, sa utak natin. Okay, so bukas sa insertion sort naman tayo. Okay, so kita-kits tomorrow. Thanks. Bye.